Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Isa na naman pong episode ang ating pagsasaluhan ngayong hapon dito sa Kalambag. At alam naman natin no, na ang Kalambag ay kada Sabado ay may iba't ibang mga pasabog, no? At kayo naman ay, alam naman natin na iba na naman itong episode na to. No, kakaiba siya. Although we present this, I think 2022. And of course, iba naman yung mga kasama natin. And of course, kailangan natin marinig yung panig nila, yung opinion nila, and of course, yung maaaring say nila sa ating mapag-uusapan ngayong hapon na ito. So, alam ko lahat kayo ay very excited, very, of course, no, very excited kayo sa lahat magaganap ng hapon na ito, no? Kasama ang tatlo nating mga kabataan mula sa Kalambag, no? So, gusto ko na sila mismo yung magpapakilala sa kanilang sarili. So, unahin natin ibinto natin, si Rhea. So, ayan, magandang magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin, yung mga talagang avid fan ng Kalambag. So, ayan, before I start, I would like to greet everyone a happy, and I am very happy na natapos na po yung school year ng 2023 and 2024. Congratulations po sa lahat ng mga graduates natin at mga completers. Ayan, okay, I will introduce myself. I am Rhea Therese Caritan. I am from Team Kidapawan and I am a grade 12 graduate din. So ayan, I hope yung mga kasama natin ngayon ay makikisali talagang chikahan yung magiging ganap natin this afternoon. Ayan, next, ikaw na naman, Alexa. Nakamute ka ata, Alexa. So, ayun, palaging ang may technical difficulties sa kada episode, pero naman, nakakalipas din. Pero, bago ko muna ipakilala ang aking sarili, bago lang natapos ang school year, gaya nga ng sabi ni Ate Rhea, ako po ay isang completer ng grade 10. Ayun, so, sa school year na yun, marami talagang challenges na ating pinagdaanan, ngunit kinaya natin, pinasa natin. Yun. So, again, to introduce myself, ako po si Luis Alexa Namyon ng Team Kidapawan, Kalambag. Ayun. So, next, si Ate Lalaine. Wow, fresh graduate pala kayong lahat. Congratulations sa inyo. Ako nga pala si Lalaine Arcala mula sa NEXT. Ayan, no? Talagang grabe, no? Nag-graduating to lahat sila. And of course, congratulations to all my seniors, no? From USMKCC na natapos sa kanilang internship. Ano? I think witness natin ni Rhea at ni Alexa na yung mga performance talaga ng mga interns natin is talagang bongga yung mga final performance nila, naglalakihang mga IM. So, medyo na-pressure ako doon ng konti. So, by the way, no, of course, nariyan ano na natin sila, napakilala. So, gusto kong tawagin si Rhea, para balikan yung nakaraang episode natin sa Kalamba kasi siya tayo naka-attend, no? So, sige, Rhea, maaari mo bang ibahagi sa amin? Of course, Kuya Akim. Before we proceed sa talagang talakayan natin this afternoon, ibibigay ko yung mga short and brief recap ng mga naganap last episode. So, yung naganap last is the celebration of Sing Out Day. Nakasama ko doon si si Sir Al, si Miss Donna, at si Ma'am Pinky, which is a enthusiast sa larangan ng musika. Si Sir Al po ay talagang kumakanta. Maganda po yung mga, kahit na ahead po sila, ako kasi yung pinaka-bagets doon, and I am also the one na yung member lang ng Kalambag. So ayun, na parang nakakabahan ako, baka hindi sila makasakay sa trip ko as a bagets, pero hindi, mali yung iniisip ko. So ayun, maganda yung flow ng talakayan namin. Talagang kahit na millennial yung topic namin, okay sa kanila. And yung part na nasasabuhay na pala nila ang musika, parang napapawa ko talagang, parang hindi siya masasabi mong mahalaga kasi it is part of their living na parang na siya,
essential ba kung ganun. Kung parang kung wala yun, wag na lang. Parang ganun. Kung walang musika, wag na lang. Ganun. So, Kuya Akim, so, yun lang po yung naganap. Magandang kulitan at ano, genuine po yung talakayan last Kalambag episode. Oo, no? Talagang genuine talaga pagdating sa Kalambag. Of course, na-witness tayo ni Rhea, no? At saka, of course, Alexa saka si Lalay. Kasi si Lalay din before is nakakasama ko siya. Yung parang pasingit-singit lang, no? During, if kulang sila, ganon, is, of course, umi-insert ako sa mga episodes nila. So, kumbaga lahat ata ng areas ng Kalambag, no, is nakabanding ko na, no? So, ngayon, new faces, new except sa Kidapawan na kasi they can stand by their own naman and of course with the guidance of Miss Maiko, so alam kong laban na laban yan sila. So ayun, so yun pinag-usapan nila yung tungkol sa musika na siya. Kumbaga musika yung tinataglay nila para matahak yung kanilang mga pangarap sa buhay, ganon. So of course napakaganda episode, kung gusto niyo pong balikan niyo naman po sa FB page po ng Kalambag. So ngayon na naman po panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. At alam ko excited ang lahat mga kapatid na hello. Excited na ba kayo guys? Alexa, Lalaine at saka Rhea? Yes, Super excited. super excited Yun. po. Of course, they are all excited. At ngayon naman, no, pag-uusapan natin ulit, kasi nga, na-present na namin to ni Meryl before, yung child labor at saka yung child work, yung pagkakaiba ng dalawa. So ngayon naman, muli na naman natin bubuhayin. Kasi nga, this coming June 12, hindi lamang siya Independence Day, kundi World Day Against Child Labor. No? So, kayo ba, na-encounter nyo na ba na, kumbaga, sa mura nyong edad, nasubukan nyo na bang magtrabaho o yung parang lang, gawin lang parang kung kasabi sa'yo pa kalingan o katuwaan lang o yung talagang seryoso na trabaho na naka-encounter na ba kayo ng ganon? So, unahin ko si Alexa. So, sa akin, so far, I did not experience what we call child labor. But sa akin is yung trabahong may pagkukusa, lalong-lalo na dito sa ating bahay. Kagaya ng Oo. mga gawaing bahay like paghuhugas ng plato, hindi talaga mawawala. Pagwawalinis, paglalaba, at lahat-lahat talaga na mga gawaing bahay na hindi naman ako pinagpipilitang gawin o nagkukusa talaga akong gawin ang mga bagay na iyon. So, ayun yung mga experiences ko. And pwede po ba nating pakinggan naman ang experiences ni Ate Lalaine? Ako naman, wow, cool naman Alexa. Hindi naman ako na-experience ng child labor na ganyan. Yung mga katulad din sa inyo. Yung mga trabaho pambahay lang, yung ito, pagbubugas, hindi naman mabigat na gawain. At saka nakakatulong pa tayo sa mga parents, di ba? Parang ganun. Mm-mm. Ikaw naman, Mm-mm. Rhea. Nakamute ka, Rhea. Ako, Ate Ray. I'm so sorry kasi may sakit ako, parang hindi maganda yung yung pakiramdam ko, pero okay lang naman. So ayun, according to statistics ng International Labor Organization, 5 to 17 years old yung talagang affected ng child labor, 160 million to be specific, no, worldwide yung talagang apektado sa ganyang social issue, which is parang nakakabahala siya, no, parang may sa kadami-dami child labor talaga yung parang ano ba yan, parang nakakaapekto sa mga kabataan. Biruin mo 160 million tapos yung mga kabataan na
nasasangkot sa child labor. For me, for my experience, hindi po ako pinagtatrabaho ng mga magulang ko na sinasabi na child labor kasi um, ano talaga siya, parang kung ako yung magiging magulang, gagawin ko talaga lahat para hindi gawin ng anak ko na magtrabaho, gano'n. At talagang binibigay naman ng mga magulang ko. Yung sa akin ngayon, hindi pa ako tumuntong ng 18 years old, I have my, parang, what you call that, parang trabaho ko. Pero hindi siya sa pilitan. Kusa ko siyang ginagawa kasi parang gusto kong magka-income, gano'n. Sometimes nagiging ako, working student dito sa school kasi hindi ko kayang mag-working student sa labas ng school. Ano yung stay in dito sa mga teachers, na ginagawa ko yung mga gusto nila, ganun. Yung pag-stapler, naman ganyan, siya. Susulan kita, ganun. Hindi naman siya talagang mabigat na mga gawain. And sometimes, nagiging, ako, makeup artist, kung gusto kong, kumita. So, sino naman hindi ayaw kumita, 'di ba? So, yung ginagawa ko lahat para mag-income ako and ayun, hindi naman ako wala po akong bad feelings sa mga ginagawa ko at I am very happy. Walang sa pilitang nagagawa. Ayun. Ayun, no, nakita natin mga kapatid sa Kalambag na, ayun, parang parang wala pa tayo sa exciting part, pero parang doon na tayo papunta na tayo doon. So, ayan, so ako naman. So, sa akin naman, no, sige, no. So, sasagutin ko yung sarili kong tanong, oo. Um, Ilang taon ba ako noon? Of course, 10 years old. No, actually 8 years old when my parents were decided to separate each other. And of course, from Nueva Vizcaya in Luzon, lumipat kami here in Kidapawan since my mom is taga dito sa Kidapawan. And after that, no, yun na, parang, of course, hindi naman kami mayaman dito. No, wala naman kaming tawag na ito yung talagang malawak na lupa. So, of course, kailangan namin kumain sa aming sarili just to sustain or just to provide the needs of ours, especially in our study. So, yun din naging reason why I stopped no 2 years. Supposedly, graduate na sana ako ng college, but ayun, numita ko na 2 taon. And para mapagpatuloy yung pag-aral ko, I try to work. No, of course, child labor na yun. Kasi bata pa ako when I was 10 years old. And of course, yung ganun kasing mga bata is, yung naisip pala, they are playing, they are doing their activities, no, school, and talaga nakaka-absent talaga ako para dati, 10 years old ako, nagtitinda ako ng kalamansi sa Pinasawan. So nakikita nyo, Alexa, at saka yung parang nagbibitbit ng kalamansi sa mega, yung nakaplato. Tapos yung Oo, lalapit sa inyo, tapos kalamansi parang ko, ganon. pinipilit ka talagang bumili. Ganon. Oh, that's my situation before. Yun yung situation. Dati ata, pero hindi ako namimilit ha. Isang alok lang ayaw niya, alis tayo. Ganun ako. Ganun ako, Yes. hindi ko kailangan pagpilitan sarili ko sa kanila. Char lang. So, ayun. So, ayun. Hanggang ata ako noon, naging grade 4. Oo. Ganun pala. Nakaka-absent ako ata mga once a week para magtinda ng kalamansi. Then, whole weekend, tinda pa rin ng kalamansi, ganon. But I'm so proud of So, first of all, Kuya ako. Akim, yung experiences mo na talagang gusto mong ibahagi, yung mga talagang gusto mong sabihin na yung mga karanasan mo nung nagtitinda ka ng kalamansi, may diskriminasyon, ganun. May nararanasan ka ba? Siguro wala namang discrimination, but inside the classroom mo, like, sa social class, sabi natin sa social class banda, sa social class na, tawag nito? Sa social class mo na, syempre iba ka kasi sila, may kaya ikaw, wala. So that means, parang nasa-segregate kami. And although hindi nila feel sa akin, pero ako na-feel ko sa self ko na, ganito. Buti pa sila may ganito. Unlike sa akin, iba ako sa kanila. And after that, pagka-grade 12 ko, no, iba naman yung work ko. Parang, maside na parang maid sa mga bahay-bahay, ganon. So, well, di na ako ma-absent nun kasi nga parang sayang naman kung absent ako. So, ginagawa ko dati
every weekend na lang, nagtatrabaho ako sa mga bahay-bahay, ganun. At least fix yung sweldo ko, ano no. Hindi na siya yung nakabase sa kung ano yung kinikita, kung ano yung mabebenta mo. Hindi na siya ganun. Kumbaga, fix na yung magiging sweldo ko. Pero since Oo, bata kasi ako, no, kapag wala kang benta, wala kang wala kang kita. Kapag wala kang benta, hindi same sa yung fix na, 'di ba? May ano ka, may parang oo, may na-expect ka na sahod, oo, ganon. oo, oo, tama ka dyan, Rhea. At isa pa, ang factor din nun, since bata ako, even though kaya kong tapatan yung work ng mga adults, the salary is very low pa rin. Kumbaga mag-range ata ng 100 something, nasa 80 to 100. Kasi ang laki na ng Moreno. Parang yung dati na na minimum wages na sa 100 to 150 pa yung 200. So, since bata ako, so may factors din mag-work ka na yung mga child labor na talagang mas maliit yung sweldo nila na ibinibigay kahit na yung work nila is katumbas doon sa tawag nito sa kung yung work din ng matatanda. And parang yan yung naging work ko until naging 18 ako, no? Parang nag-stop na ako yung nasa college na ako, ganun. Then, dito na ako sa Kalambag. Ayun. So, ay, napakahirap talaga, no? Mahirap, sabi. No, Oo, nakaka-inspire na mag-aral tayong lahat, guys, kasi mahirap talaga kapag kasi yung pag-aaral ilang ilang years lang naman matatapos din. Kaysa sa pipiliin mo yung pandaliang yung saya and habang buhay mong oo, dadanasin 'yan. oo. Yun din Correct, yung kaya dati, no? Sige, go Lane. iba talaga kasi yung may pinag-aralan ka na mas malaki yung, hindi man sa mo, pero parang permanente yun, parang pangmatagalan sa'yo yung talagang bit-bit mo yung mga pinag-aralan. Exactly. So, doon pa lang, Rhea at saka Alex, madi-differentiate na natin yung meaning ng child work at saka child labor. Di ba? Oo. Makikita natin. Dahil, talagang, eto child work to. Eto child labor to. So, parang, masa-sense na natin. So, sige nga, Alexa. No, so, ikaw yung nasa gitna, no? Pinagitnaan ka ni Elaine at saka ni Rhea. So, Alexa, sa experience sa senior nating apat, saan doon yung child labor at saan doon yung child work? So, salamat Kuya Kim sa pagpili. Talagang napili talaga ako kasi ako yung nasa gitna. So, ang child labor ay ang pag-aabuso sa karapatan ng kabataan na makapag-aral at makapag uh, maka, makapagbigay ng suporta ang magulang at lalong-lalo na sa karapatang mabuhay ng isang bata. At ang child labor naman ay hindi sa pilitang pagpapatrabaho sa bata o kaya pagkusa na ng bata ang gagawin niyang trabaho. So, doon pa lang talagang madi-differentiate talaga natin yung meaning o definition ng child labor at ng child work. So, ayun. Ano ba naman ang mga insights na makukuha natin doon, Ate Rhea? Ate Rhea, nakamute. Nakamute ka, Rhea. For the second time. Okay. Kasi parang nababother ako kapag yung ko, masakit yung ilong ko. So ayun, yung Laban lang. yung child work kasi, ito yung una natin yung child labor. Ito yung paghahadlang talaga sa karapatan ng isang bata na mamuhay na bilang isang natural na bata. 'Di ba? So, biruin mo, magtatrabaho ka. Yung iba nga, yung mga bata, once pumunta ako ng Minute Burger, kumain kami doon. Tapos bumubenta siya ng kamatis. Tapos ayun, parang may urge sa isipan ko na bakit nagtitinda to ang bata-bata pa. Tinanong ko, Langga, what age ka na? Anong edad mo? Sabi niya, 7 pa po ako. Oh my God, 7? Yung kapatid ko, 7, nandun sa bahay, naglalaro ng Roblox. Tapos namininda siya ng kamatis worth 10 pesos. So, ayan, sabi niya, bakit ka nagbebenta? Saan ba mamagulang mo? Sabi niya,
hindi niya sinagot minsan yung mga magulang mo. Sabi niya sa akin na nagbebenta siya kasi wala siyang pera, wala siyang makain. Grabe naman, grabe naman. For 10 pesos, yung iba nga, hinihingi lang yan siya, kumakayod siya para magkaroon ng 10 pesos. Sabi ko, talagang nag-i-exist pa talaga ang child labor ngayon. Hindi lang sa lugar namin dito sa Kidapawan, pati na sa buong mundo na talagang nahahadlang, bibigyang hadlang yung karapatan nila na dapat 7 years old ka is tumutungtong ka na sa grade 1 student ka na. And that time is it is class hours. So, sa atin pa, hindi siya nag-aaral. Talagang walang access sa edukasyon na it is a vital, it is very important and crucial as a human right. Parang, kapag wala ka nun, parang yung pundasyon mo bilang isang tao is kulang. Hindi na naman natin sinasabi na walang hope. Pero sa murang edad, nakikita na natin yung sakripisyo nila, parang mahihirapan talaga sila. And salute ako sa mga batang yon kasi kahit sa murang edad nila, nagagawa na nilang maghanap buhay para sa sarili nila. And for the child work naman, I think it is parang siyang kaning alternative siya para kung may mapapatunguhan yung ginagawa mo and alam mo at hindi siya nakakahadlang. Yung iba nga yung mga working student yung sometimes nagiging bahagi na siya sa pamilya ng amo niya, nagiging kapamilya na siya. And of course, yung mga nagagawa nila is na-apply nila. So, iba sometimes, yung mga working student, yung mga nagsa-summer jobs, naiengganyo tayong walang mga trabaho na magka-summer job kasi tingnan mo sila, may mga income sila na naggaling sa sakripisyo nila and there is nothing bad about it as long as wala kang nagagawang mali at hindi siya nakakaabala sa pag-aaral. Yun lang naman, pag-aaral talaga muna. Okay, at Ate Lailani, ikaw na naman, ano yung mga insights mo? Lalain pala. Lailani yung pagbasa ko, sorry. Lane, okay. Nawala Kasi sila, Lane. Kaya sabi niya Hindi, kanina, Alexa. kapag choppy kasi daw siya. Kasi Oo. nakadata lang. So, sorry guys. Ganyan talaga. Kanina pa po sa Ganyan checking, parang choppy na talaga si Ate Lalaine. Oo, So, punta muna tayo kay Kuya Akim. Ano ba yung mga insights mo tungkol sa actually, child lahat at child work? Actually, Balik. lahat kasi actually, sinabi nyo na yung differences ng dalawa. But for me, I just want to say na yung tungkol dun sa child labor, sometimes they say, this is the choice. This is the choice of the children. But sometimes, it turns to, they have no choice but to do it. Just to save themselves. Just to save themselves to survive sa mapait na mundong ito. Kasi nga, di ba, no, of course, I have my research here. Of course, for incoming 40 students, we have our thesis. Parang nasa ibitan lang siya o nadaanan lang dito sa RRL po yung tungkol sa sa parental separation o yung parental divorce no na nakaka-apekto rin naging cause din naging effect din ng ng parental separation or parental divorce yung child labor no musto nocivo nocino VC et al. 2018 no may source tayo no Yan. ayan Yan. na talagang nasasabi na kumbaga epekto ng parental separation ang child labor kasi nga sometimes di naman lahat ng parents no kumikita ng high mas mataas dun sa sa wage minsan sa konting kinikita ganon separate pa yung mga parents tapos syempre yung mga bata kawawa rin yun yung nakikita ko because that's my personal experience and kumbaga tested and proven ko tong study niya so
ayun, masasabi na they have no choice but to do this. Na instead na to go to school, sabi ni Rhea, they will try to work na magbenta ng... Kasi that time, mga kasabayan ko dati yan nagtitinda ng kalamansi. May 5, may, of course, may 7, ganon. And of course, syempre ikaw na binentahan. Sometimes maawa ka, ibilhan ko na lang kasi baka wala pa siyang kita. But according kasi dun sa sa anti-mendicancy law na hindi naman siya sa iba kasi mendicancy which is yung nanghihingi na nagbebenta. Once na parang binentahan natin o binili natin yung batang yon, it means na parang tinolerate na rin daw natin na okay lang yung child labor kasi nga kumikita siya eh. And sometimes naisip, baka maisip na ng batang yun na sabi ni Rhea na, ay, kumikita na ako dito, so okay na ako dito, hindi ako mag-aaral. So, which is mali. Very wrong po siya. No? Actually, basta marunong ka lang, you know how to set your goal na dapat makapagtapos ako, dapat makaahon ako dito, and then be it. Kasi ako magpo-fourth year na ako next school year, and of course, proud ako na naigapan ko yung high school ko, it's because of my, of course, work ganun, and or at least naipatuloy ko yung study ko. Sana lahat tayo ganun na yung mindset. Man. Sa mga parents naman, sana avoid this kind of to our parents. Instead, let them enjoy their childhood. Siyempre, iba naman Alexa at Zachariah na yung nakarase maglaro sa ulan, maligo sa ulan, makapaglaro kasama yung mga bata, mag-aral, umattend ng mga school, sa mga schools, no? Iba pa yung experience sa'yo na pwede nating ma-share sa ating mga anak in the future. Alexa, doon parang may nalaktawan tayo, may missing link na hindi natin na-experience tapos dumiretso agad tayo doon sa higher level na malapat tayo na nandun. No? So, yun yung mahirap na. So, para sa inyo ba, agree ba kayo doon? Baka kasi iba tayo ng thought. So, for me naman, talagang agree. Kasi sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa kabataan, talagang na-experience na natin sa mga edad natin, sa mga sa mga nandito pa rin sa adolescent stage. So, 'di ba kapag pinag-uusapan natin ang ganitong mga bagay, parang nare-realize din natin na, hala, tama nga, parang nandito na talaga tayo sa parte ng hindi natin ine-enjoy ang ating pagkabata. So nararapat sana na para sa ating mga anak, may i-share tayong payak at kapaki-pakinabang para sa kanila. So, ayun, sana may ma-inspire tayo sa ating mga struggles na pinagdadaanan ngayon. At sana rin may mga boses tayong maririnig na mas malala pa yung pinagdaraanan kesa sa atin. At sana na may masusolusyonan natin ito. Ayun. And I hope sana maging eye-opener to sa government na magbigay aksyon sa ganitong issue kasi hindi siya joke. It's not a joke. Kasi kapag yung bata na yung pag-uusapan, talagang nawawala na sila. Parang may gap. May gap sa pagiging bata. Kasi sabi ni Kuya Akim, yun yung mga trabaho mo tapos jajam ka na naman sa another chapter na hindi mo man naranasan yung pagiging bata. 'Di ba? Kasi kapag ganyan lang yung level nyo, tapos paangat na paangat kasi yung edad natin, hindi bumababa. Siyempre, gano'n naman talaga. So, parang habang tumatagal, kung hindi talaga napupuksa yung child labor, parang parang may mga yung level ng yung pagiging tawag niyan, magiging mahirap niya yung kahit yung sa pagiging child labored ba? Yung parang biktima ka ng child labor, parang nahihirapan ka along the way kasi pataas na pataas at pabigat na pabigat yung trabaho mo. Pero at least, kung kinakaya mo, I am very proud of you. If isa ka sa mga nanonood ngayon at nararanasan mo yan, I am very proud of you. Kasi kasi kami hindi namin naranasan yan, tapos kayo naranasan nyo. Kasi
yung iba, kung hindi sila makakabenta, wala silang kakainin. And tayo, we are very Oo. lucky enough to have free and accessible na mga pangangailangan natin. Kasi ano, Rhea, ano, saka ano, okay siya once weekend kasi wala namang ano sa weekend. At isa pa, yung mga bata kasi talaga na ano, especially if alam nila nagtitinda sa Mega o nagtitinda yun sila sa palengke. Gustong-gusto talaga nilang sumama. To the point na lagi silang may makakain, mabibili, gano'n, sa tindahan, gano'n. Kasi especially yan, no? Sana hanggang dun lang tayo mga bata na every week kasi, yung parang sabi ni ano ni Alexa kaina yung parang kusa na gusto nila na parang ay gusto namin ito it's because masaya sila ganon natututo sila yun yung child work ano na at every weekend lang kahit or kung gusto mo talaga kasi masaya ka pwede naman kahit tapos na lang klase mo yung tapos mo na yung mga homeworks mo ganon for me lang to thoughts ko to pwede rin naman no basta wag lang yung ano yung absent ka sa klase ganon kaya wag din yung masyadong mabibigyan na trabaho kasi nga di naman yung akma sa mga bata, di ba? At isa pa ano na napag-alaman din natin ng mga factors daw, no? Yung may mga factors sa mga when it comes sa gender, no? Kasi nga minsan no, mas prone si child labor kapag lalaki, kapag babae. Kasi for me kasi meron ako na ano dito, di ko masyadong basta na si lalaki is mas ano siya, mas medyo prone siya sa child child labor kasi nga 'di ba na ano talaga parang stereotyping na kasi ito kapag lalaki ka malakas ka you have an ability to do this to do that no kasi lalaki ka ganun so kaya talaga yung pinapa-work and yung mga ano yung mga girls naman more in yung sabi ni Alexa kanina sa gawaing bahay and of course I suggest no to all of you to watch ang Munting Tinig na movie by Alexander De Rossi yung bida doon no kasi this is not about ano yung talagang child labor na matatakel. But makikita nyo doon yung gender barriers ba regarding on achieving their dream at regarding on how they acquire quality education based on the gender that they have. Yung perception ng, of course, yung mga nakatatanda natin regarding sa, kumbaga, gender opportunity pagdating sa tawag dito. Of course, sa pagtatrabaho, sabihin na natin no. So, maganda pa Yung no. gender inequality dyan sa trabaho. Exactly. Sige Yung nga, Rhea, ano, parang may idea ka. oo, parang gusto kong sabihin kasi kapag let's just say sa isang company mas hinahanap nila lalaki bakit ba yung mga traits na nakikita sa lalaki hindi mo ba mahahanap sa babae what if maganda at mahusay pala siya sa larangan na yun parang ano siya parang nawawalan ka ng gana pag sinabihan kang ganyan gusto namin ng ganito ganyan parang ano ba kasi babae ako mahina ganun kung lalaki ba ako dapat ganitong mga bagay ba talaga yung ginagawa ko just like doon sa larangan ng makeup kapag nagme-makeup ka na lalaki ka talagang lalaki ka sinasabihan kang bakla ganun kung babae ka naman kapag nasa sa sports di ba kapag ano yung sports mo is basketball parang ganyan parang as a general viewing parang may kahit saan naman parang ganun na yung ano nila pananaw nila sa babae at lalaki. Pero let's just break that toxicity kasi hindi siya maganda kasi we are evolving now. We are at the 21st century at hindi na natin dapat i-adapt yung mga nakaraan pa. Ano yung mga dapat gawin sa ngayon kasi it is more important, 'di ba? Kaya guys, kapag sa ano, yung pagtatrabaho, wag naman lahatin yung mga kakayanan at weakness na hinahanap nyo sa isang tao, sa isang gender lamang let us have a open-minded. So Kuya Akim, ikaw naman, ano, gusto ko ding marinig yung gusto mo ipagpatuloy kanina. Gusto pang marinig. Oo. Actually, medyo nakalimutan ko na no. So, dako tayo kay Alex. So, kagaya nga no, nung sinabi ni Ate Rhea, yung sa ating gender stereotyping, pagdating kasi sa mga gawain, halos lalaki talaga yung pinapagawa kasi daw mas kaya nila, mas magaling sila,
mas mas maganda kapag sila yung pinagawa noong task na yun. But for me, hindi talaga dapat na doon lang tayo magbe-base sa gender ng tao, kundi sa capability na taglay ng taong yun. So, doon pa lang no sa ating gender stereotyping, kagaya sa sinabi ni Ate Rhea, ito rin ay pinag-usapan natin noong divisions, learners, convergence, di ba Ate Rhea? Yung mga kakayahan ng mga babae at mga kakayahan ng mga lalaki. Para sa akin, hindi talaga necessary na i-point out yung mga kakayahan na babae lamang ang nakakagawa at mga lalaki lamang ang nakakagawa. Kundi buuhin natin siya from overviewal perspective. Kagaya ng pag bodybuilder ka, hindi ba pwedeng babae? Hindi ba pwedeng lalaki? Hindi pa pwedeng gay? Hindi ba pwedeng lesbian? Hindi ba pwedeng doon ka sa ating community sa LGBTQIA+, ganun ba? So, doon pa lang sa ating topic na gender stereotyping, it is not a necessary thing to be talked about sa mga differences, but it is a necessary thing to be addressed sa mga problema na kinakaharap nito na topic na ito. Kaya kung pwede lang sa ating future generation o sa susunod pa sa ating henerasyon, sa naway kanilang masusunod at mabibigyang pansin ang mga hindi naman bago o kaya mga pinapatuloy nating dinaranas na mga social issues. Ayun. Ate Ray, Nakamute ka, Ate Ray. So sorry. So, yung para sa akin, may gusto akong i-share na patungkol sa mga, ano kaya yung mga dahilan, di ba? Di ba? Bakit umuusbong yung ganyan? So, for me naman, isa sa mga dahilan is, yung dami ng anak, di ba? As parents, maging responsible naman tayo sa mga decision natin, 'di ba? Kasi hindi po yung mga anak natin ang namimili ng mga magulang natin, 'di ba? Hindi sila maaaring pumili ng mga magulang nila. So, as parents, be responsible na lang po. Kung ayaw niyo po, kung hindi niyo po kayang buhayin, pigilan po natin ang ating mga sarili kasi at the end of the day, yung kahirapan natin is napapasa kasi. And wag po nating gawing yung anak natin, yung parang sila yung sumasagot. And ayaw ko kasi makita na yung ibang parents, todo bigay sa sugalan, ganun. May mga ganyan kasi. Oo. Tapos yung mga anak nila nandun, nagtatrabaho. And gusto kong i-break yan, yung ganyang mindset na kung hindi nila gustong may mabubuhay may sila may mga ayaw pa nilang gustong maghirap, wag na lang munang mag-anak, 'di ba? Parang naman I agree. 'di ba? Parang ganoon naman. Mm. Parang kasi hindi kayo mahihirapan kapag wala kayong anak. Yung kahirapan bahala na sa inyo, wag niyo lang ipasa sa mga anak ninyo. Kasi kawawa naman yung mga bata. So, Ayun. sinabi sorry Kuya Kim. Ikaw, sige, go na. Go na, Alexa. Saka na in ako. addition po, sa sinabi ni Ate Rhea, may kakilala kasi ako noon pa last year na yung parents niya palaging may anak. Separated po yung parents niya, pero sa papa niya may mga kapatid siya, sa mama niya may mga kapatid siya. Pero sa mama at papa niya, apat na sila. Pagkatapos naman, pinapasa sa mama kasi siya nakatira kasi yung papa niya wala dito sa Kidapawan. So,
yung sa mama niya, doon siya nakatira. So, parang pinapasa ng mama niya yung mga obligasyon niya bilang parent doon sa aking kakilala. So, hindi rin naman pinapasa sa sa kanyang kuya. Hindi rin naman pinapasa sa kanyang mga mas nakababatang kapatid. O, o pinapasa talaga sa kanya. Parang may nakikita rin tayong favoritism. Kaya sa ating parents naman, kung pwede, mag-family planning tayo kahit separated na po. Kasi Mm-mm. bata rin naman ang naghihirap. Mm-mm. Hindi rin lang naman kayo. Kaya naman kung may mga struggle din sa part ng ating parent, mas may struggle rin naman sa part natin bilang mga anak. Mm-mm. Ayun. Kaya, okay na tayo, Alexa? Jokes na? Yes, Kuya Akin, Ayan. pwede na. Oo. Oh, pwede na, okay. Tama yung sabi ni Alexa, no, sa kanya, no. Baka Hana, kung tapahan na mag-ano ha, laban lang tayo dyan, Hanali. Hanali, kaya mo yan. Ayan. Parang nag-raise ata siya ng hand. Hi sa'yo, Hana. So, ayan, humabol si Hana. Ay, umabot Hi si Hi, sa'yo, good Ate Hana. afternoon po. Hana. Hi, Habol Ate ka Hana. from Hello, dito Ate sa Hana. Sambales. Oh. Hello. Mm. So, kamusta dyan sa Sambales, Hana? Ayan, yung ticket natin si Hana. Na ano, ang ganda ng dahil Mm. ako, nanood muna ko sa live para nakasunod po ako. So, ayun, siguro i-share ko yung about isa. Pero sa amin, dito po kasi sa Sambales, meron kasing kultura na may kultura po kasi na yung maagang nag-aasawa at the same time mag-aga rin po nagkakaanak. Siyempre, Mm. hindi na po nawawala yun sa kultura na pag may asawa na, at the same time, mga ilang ano lang, nagkakaanak. So, meron din naman po kasi, kung hindi lang, pakiramdam ko po hindi lang kasi nasa gender inequality, na hindi lang po nasa gender minsan ang problema pagdating sa pagtatrabaho. Meron din po tayong kasi na kadalasan hindi nakakapag-aral yung bata kasi yung pundasyon ng from based on experience po kasi may classmate din po kami na naging ganun, maaga pong nag-asawa yung magulang niya. Kaya yung edukasyon, hindi rin po ganun, naging kalaki yung edukasyon na naabot ng magulang niya. Pero, ganun din po, kaya naging ganun din po kailap yung trabaho or yung pagtrabaho sa magulang niya. Kaya yung naging, ano niya po, naging pinaka naging problema, hindi mo po problema, pero naging ano sa kanya na habang nag-aaral, kailangan niya magtrabaho para matustusan niya yung sarili niya. So, ang nakikita ko po doon kasi is yung narating ng tao sa trabaho. Parang, kasi di ba po kadalasan ngayon, lalo na ngayon, sa panahon ngayon po, hindi na ganun kadalas yung um, tumatanggap ng high school graduate, ng Mm-mm. elementary graduate, minsan undergrad, hindi rin po tinatanggap. So, yun din yung isa sa nakikita ko na um, kung bakit marami pa rin talaga na hindi nakakapagtrabaho. And bilang sa minsan naman po yung iba nag-i-stop dahil nga po doon sa Mm. kakulangan ng financial kaya kadalasan po marami rin po kasi sa naging experience na rin po. Marami po sa amin ang naglaga sa aming klase kasi kadalasan is wala na po silang yung panggastos sa araw-araw, sa pag-aaral, sa pamilya, mga ganong problema. Lalo na po kadalasan talaga sa community. Nakikita nila kagad Oo. kung gaano kahirap yung buhay. Kaya Oo. nakikita ko kung paano or kung bakit marami pa rin talaga sa mga katutubo natin ang nakakapagtrabaho agad ng maaga. Kasi Oo. kadalasan
nakikita yun eh. Napapansin ko po sila na ah, dahil siyempre nag-stop na po sila na mag-aaral. Kadalasan ng alam nilang trabaho Happy is na po. construction. Go lang. Minsan nakikitinda, mga ganun bagay po talaga yung nakikita ko. Kaya siguro marami-rami din po talaga ang mga kabataan hindi nakakapag trabaho or hindi nakakapag-aral. Kaya Oo. siguro sa akin po ang mahihingi ko lang po yung okay po, narinig ko po ba ako? Mm. Ayan, sige, okay pa. Opo, Ano lang pero po sa akin siguro putol-putol. is yung karagdagan pang Ayan, nawala na talaga Uy, si Hana. nawala na talaga This siya. is the, but this is the bottom line. Connect natin yung sinabi ni Hana. Sige, we have parents na underprivileged. And because of that, kultura, of course, kultura na ilang mga katutubo na okay lang sa kanila na mag-asawa ng maaga. So, isahin natin. So, dahil doon nakapag-asawa ng maaga, yes, syempre bata pa, wala naman yung sabat na trabaho. Balikan niyo yung sinabi ko kanina na, syempre bata ka, mas mababa yung ibibigay sa ng sweldo. Do you think ganun kalit na halaga kaya makabuhay sa asawa at anak? Syempre hindi. And until such time na laki yung anak, doon na naman papasok yung child labor. It's because the children, kumbaga the children thinks that, hindi ako kayang paralin ng mama papa. So, that is why, maisip niya na, magtrabaho na. Kumbaga, parang circuit siya na ganito yung nangyari sa nanay, sa tatay, sa parents. Ganun din yung mangyari sa mga anak. Parang paulit-ulit lang. Oo. Yun. Actually, may mga ganun na mga tawag natin. Yung sinabi rin kanina ni Rhea, na yung tungkol sa mga anak na, what do we call that? Yung sa mga anak na, yung nalulung sa sugal yung mga parents. Oo, naalala ko yung dyan yung eyewitness na sugarol. Oo. Yung, doon sa na yun is, yung nanay na yun is, yung tawag nito, yung nanay sugarol, of course, umaga alas 7 hanggang alas 12 ng gabi. Kasi alas 12 ng gabi ay maghanap siya ng mga yung parang yung mga yung parang lamay. Tapos doon siya makikisugal din. Kahit di naman niya yung habulan niya doon is sugal, gano'n. Tapos yung anak niya is pinabayaan niya, gano'n. Tapos ayun, namamasura, pagbalik sa bahay, tulog na. Kasi napagod, kakahanap ng pera din. So, ayun, nakikita talaga na, reality to siya. At saka yung kay Alexa naman, yung marami ang anak. Tama ba yung Alexa na mention mo kanina? Alam niyo yung yung advertisement ng DOL, something yung isang taon pa lang ako. Alam niyo ba yun? Nakita niyo yung bata na yun is nagtitinda ng sampagita. Oo, Yes. nasa rumami yung umabot ata sa grade 6 Lumami sa yung pamilya. Oo, parang lumabasa ng 15 ata yung kapatid niya, oo. So doon na naman, parang in-advertise siya ng DOH, para magkaroon ng family planning. Magkaroon ng family planning para malimitahan na yung anak ng anak. Tapos ang ending, hindi naman kaya. Hanggang darating sa punto, yung mga bata magtatrabaho na lang. Maybe, pinili nila kasi wala na talaga silang choice. They choose to work. It's because they have no Wala choice silang to no work. choice. Wala talaga silang choice. Oo, yun yung reality. Kaya sabi ko, okay lang sa kanya kasi okay naman sa kanya, pili niya man niya. Ba't wala talaga siya to work? Oo, so, di ba So, kita ang yung talagang ending kinonect is natin? Oo. ang ending ko yan is nagiging ang anak is siya din yung tumatayong magulang para sa kanyang sarili. Oo, Okay. nagiging magulang sila sa mga sarili nila. Yung usapan natin ngayon, parang maganda yung usapan natin ngayon, pero yung time, nakakahinayang siya. And Ate Hana, gusto ko sanang makipagkwentuhan sa'yo ng more time, pero yung oras natin, oh my God, talagang mabilis Pero yung sige. Please ikot ng talaga. orasan kapag maganda yung Ang usapan, di ba? napaganda Kuya yung Kim. usapan, no? Ganito na lang, no? Ganito na lang.
Dahil nga nakita natin yung mga yung tawag nito, yung mga problems, ano yung naging sanhi, ano yung naging bunga, ganon. Gusto kong malaman mula sa inyo, ano yung role ng edukasyon para mapigilan itong child labor, no? Kasi nga 'di ba sabi nila education is the key to success. And also it helps us to enlighten our minds. So tingin niyo ba paano makakatulong sa edukasyon para para ano, para para makatulong o ma-solve itong issue ng child labor? Sige, parang Sige, excited ka ako na magsalita, po yan. Alexa. Ay, sige, si Alexa. Rhea na, kasi parang matapang si Rhea. Sige. Go, Rhea. For me naman, kapag yung role ng edukasyon para ma-end na para na hinay-hinay na ma-end natin yung child labor, syempre yung mga kabataan natin is nasa eskwelahan. Paano sila magtatrabaho kung nandyan sila sa eskwelahan, di ba? Mm, Yung atensyon nila, yung focus nila nasa lesson ng mga teachers nila. And kung nag-aaral ka, yung focus mo is magtapos, di ba? Imbes na mag-child labor, what if we turn it into child work na lang? Kung talagang need talaga ng may pagkukunan ng sustento sa pag-aaral. Kasi yung pag-aaral natin ngayon is libre, di ba? Ng Department of Education. So wala tayong magiging rason bakit hindi nakapag-aral yung anak ko kasi wala kaming pera, wala kaming pagtustos. Ano ba? Hindi pa naman college yung mga anak niyo para magtustusan yun ng pera. Habang may time, habang may oras na wag natin sayangin yung oportunidad na dapat talagang nasa sa kanila. Kasi mm, yung pag-aaral, it takes ano ba? 14 it takes only 18 years, I guess. 18 years mm, para makapagtapos ng pag-aaral. Why not ilagay natin yung whole 18 years natin sa pag-aaral and that time will do the rest. Diba? Si Lord na oo. po yung bahala. Ayan. Sige, sige. So, Si kayo na Alexa ipapasa naman. ang corona. Alexa. Sa'yo na naman ang corona. Ay, okay. So, kagaya nga sa sinabi ni Ate Rhea, na bigyan nating oras o paglaanan natin ng oras ang ating edukasyon, bigyan nating pansin, at ito ang ating main goal. Ito ang mag-set tayo ng goal sa ating pag-aaral na, sige, so dapat ang main goal ko ay makapagtapos ng pag-aaral. Lalong-lalo na sa college kasi ang halos lahat ng tinatanggap sa trabaho ay yung mga college graduates. So, ayun no, doon pa lang sa goal na yun, sana'y mas makikita na natin ang future na gusto natin at inaasam-asam natin. So, doon pa lamang sa ating pagpaplano, sa ating pagtutok talaga sa ating edukasyon, at hindi muna pagwawalang bahala muna sa mga problema na mananatili sa bahay. At ang problema kasi ay pag sa bahay na problema, mananatili sa bahay. At ang mga problemang sa eskwelahan naman, mananatiling sa eskwelahan lamang. Kaya naman, sa ating topic na ngayon na child labor o child labor at sana'y kapag nabigyan tayo ng suliranin na hindi talaga makakapagsustento sa akin si mama at si papa, gumawa tayo ng paraan para naman makapagtapos tayo at para naman yun ang inaasam-asam natin brighter future para hindi para sa atin ito, kundi rin naman para sa buong pamilya. So, ayun. Ang mga um, iyong realizations, Ate Hana.
Ayun, ang ganda na, sobrang prospered ako, yun, Mm. lalo na talaga na yung pag-aaral talaga. Ang laki ng magiging tulong. Kapag kapag naiisip ko yung salitang edukasyon, laging dumadaan sa isip. Yung mama ko, Mm. lagi niyang tinuturo sa akin na maghihinto ka mag-aral, magtatrabaho ka. Bakit? Mm. Kaya mo na ba? Ganon, 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 madalas ganon yung tanong nila sa akin. Lagi ko sinasagot na kaya ko. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na pag nakapag-aral ka, yung dapat na yung kakarampot na sasahurin mo ngayon na habang nag-aaral ka, sinasabay mo, nahihirapan ka, lalaki pa yan kapag yung pangarap mo, nilakihan mo. Ganon, ganon niya pinamulat sa akin kung ano nga ba yung dapat edukasyon para sa'yo. Kundi mangarap Mm. ka. Kasi edukasyon lang yung tanging makakatulong sa'yo para yung tinitingala mong pangarap sa iba, maaabot mo rin. Kumbaga, Mm. yung edukasyon, isa sa hagdan siya paakyat sa pangarap mo. Yun, dun ko nakikita kung gaano kahalaga yung edukasyon. Kung paano nga ba makakatulong yung edukasyon lalo na sa ating mga kabataan at hindi lang sa atin, syempre. So, yun, ganun ko kalaki yung naging Oo. realization sa salitang edukasyon. So, back to you, Kuya Kim. Mm. Ayan, no? So, I think buti na lang hindi niyo na-mention yung naiisip ko. But for me, no, one thing that the role of the education can contribute, no, to fight against child labor is that, of course, I challenge you to change the curriculum. You know why? No, I know matatag curriculum is upcoming. No, is kumbaga fast approaching. That is why let's see if okay ba to siya. Yung mga lessons ba can contribute to fight against child labor. Say, for example, sa mga TVLs natin. O tingnan natin kung okay ba yung curriculum, pwede na. Well, ano kasi habang tumatagal, mas nag-uplift yung education natin. And pangalawa is, pwede natin i-integrate sa subjects natin sa education, no, sa curriculum yung talagang social issues talaga I think man ito sa grade 10 ninyo, no, itong contemporary issues doon yung child labor, ano yung mga ganito, ano yung mga ganyan. Kasi sometimes we are aware, but we have no action on that. No? Yun yung masakit. No? Kaya mahalaga sa ating mga teachers, no, na of course, encourage your students to go to school. And sa school naman, kumbaga, make a programs, no, or any activities that can encourage your students to go to school every day, to learn, and of course to maging aware sila yung mga seminars, symposiums na pumapatungkol sa child labor. And also I want to challenge also our government, no, na to conduct more programs, no, more projects, no, na talagang lumalaban sa child labor, no. Just like in Kidapawan, no, alam yan ni Alexa, alam din to ni Rhea, kasi wala na si Rhea, no, na meron tayong parang meron tayong SEF, no, yung parang no collection policy. So, binibigyan tayo ng government natin sa Kinapawan ng tawag nito, yung subsidy. DepEd Oo. no collection policy talaga. Oo. Magkano na ngayon, Alexa, yung binibigay ng LGU? Diba dati 400 ata yun sa time ko nung junior high school ako. Alin binibigay ng LGU sa Sa mga students, kumbaga, per students, magkano na yung binibigay sa mga students? Na parang subsidy, no, na, syempre sa mga homeroom projects, ganon, yung SEF, o kung ay familiar ka ang ba sa nun? PM ata po is ang binibigay per student sa ah binabayaran is 500 ata. Oh, 500 na, o, di ba? Dati 400, inimpisa na 100. So, ayun. Kasi dati, nasa 200 yan, Alexa, when I was in grade 2, hanggang naging 300, hanggang 400, and ngayon 500 na, and so happy for that. But sometimes, it is not enough, no, na makasustain. Kasi, yung 500 na yun, sa school lang yun, sa homeroom projects nila, sa mga programs ng school, no? But, I challenge, no, na magkaroon ng mas maming trabaho dito sa bansa natin. And of course, huwag naman pahirapan yung qualification.
kawawa naman yung mga ano natin. So, ayun, yun sana yung magiging, kahit man lang na kasi habang yung kahirapan nandyan, hindi mawawakasan itong child labor, promise, no? Tested and proven na. So, so ayan, no? So, gusto pa natin sana makipag-usap, Alexa, at sa Kahana, pero ginagawa natin sa oras. So, ayan, isang magandang hapon sa ating lahat at napakaganda yung usapan natin, no? Na talagang nilaban namin until the end, no? Na talagang sana'y makapulutan ng aral sa inyo. And dagdag ko lang po, no? Na yung child labor, no? May mga karampatang yan, kung napatunayan ng may child labor talaga, no? Under RA 767, Action Against Children, under doon sa subtopic nito na neglect o yung pagpapabaya at saka yung sa economic abuse siya. Consider siya as economic abuse, it means na hindi siya sinusustentuhan, hindi siya binibigyan ng financial support ng parents. So, consider siya as economic support. At isa lamang yan, at talaga ako nang lilimos, oo. Although di naman masyado mabigat itong anti-mendicancy law, but hoping na ma-amend siya and mas gawin siya mas mabigat para sa ganun ay wala nang lalabag sa ganitong klaseng kaso. So, ayan, no, ang dami nating pahabol, no? Isang magandang hapon sa ating lahat, no? Talagang nasiyahan si Alexa, nakangiti talaga si Alexa. And of course, si Hannah na talagang inilaban until the end. No, na Oo talagang naman. sisingit talaga ako. Ayan, sabi ni Alexa, no, laban lang talaga. Lumalapit. So, ilang sa napag-usapan po namin kanina. Oo, lumalaban, of course. No, by the way, ang theme po ng Words Day ay let's act on our commitment and child labor. So, ayan, napag-usapan natin, naging factors of course, kami ng dalawa ni Alexa. So, naging factor Lumalaban talaga. tawag nito Alexa. Oo, lumalaban pa rin. Naging factors, of course, yung pag-separate ng family, yung yung tawag nito, yung kahirapan, of Yung course. walang family planning, Oo, yung poverty, family. Ano pa? Baka may um, isa. yung mga unforeseen circumstances talaga, yun talaga Hmm. yung nangingibabaw na causes sa ating child labor. So, parang ginagahol na talaga tayo sa oras, Kuya Akim. Oo, no? Tapos meron din yung naging factor din yung gender-based, no? Yung patuloy na Yes, stereotyping, kaya pa rin yes. yung child labor. Tapos, of course, maling pananaw, nariyan na, tapos yung mga ng child labor. And now, no, may mga batas din pala na nangangalaga sa mga kabataan para maiwasan itong child labor. No, kung Yes gusto nyo naman. pong mapakinggan ito, ay balikan nyo po ang episode na ito para sa ganun ay may matutunan tayong lahat. So, para sa of course, panghuling pananalita, no, final words, baka may final words kayo, no, Hana, ikaw unahan mo na. So, ayun, katulad ng lagi kong sinasabi, maging batang may pakialam at hindi batang walang pakialam at magtiyaga hanggang wakas. Ayan, maraming salamat, Hana. Ikaw naman, Alexa. Go mo na yan kasi malapit ng time. So, maraming salamat po sa ating Inat Philippines para sa mga oportunidad na ito na pwede naming ilahad ang aming mga insights at mga opinion at kuro-kuro para sa mga topic na binibigay ninyo sa amin para pag-usapan. Lalong-lalo na sa ating mga social issues na kinakaharap talaga ng ating komunidad sa ngayon. At para naman sa panghuling pasasalamat, outgoing na kasi kami sa federation and hindi na ako mag-SSLG. So, kukuhanin ko na lang itong opportunity para makapagpaalam. Ayun. So, pero if pwede namang sumali sa mga ibang episode ng Klambak, G na G tayo dyan. Lalaban Oh, pa, Kuya Kim. oh. So, sige, ibibigay ko na yung floor sa inyo. Ayun, Alexa, no? So, thank you so much, Noel. Well, for the information of everybody, especially kay Alexa, even you're not an SSLG or not, you are always welcome in Canada.
no? Ako nga rin, no, hindi na ako SSLG, but I am still here. No, baka naman sunod, pioneer na yan. No, so, ayan, maraming salamat pala, no, sa lahat na nanonood sa Kalambag. Naway patuloy po natin suportahan, no, ang ating Kalambag, no, episodes. Every Saturday po yan. 1 to 2 p.m. po. Aside from that, meron din po tayong senior city, no? Pang lifelong learning, of course. Paano pahabay ng ating buhay, ganon. So, mapapanood natin siya every Saturday din yan, mamaya po, 7 to 8 p.m. po. And of course, para magkaroon ng isang mas inklusibong lipunan, nariyan po ang intonasyon na mapapanood po every Wednesday po, 3 to 4:30 p.m. po, no? So, ayan po, muli po, kami po ang Kalambag. Ayan, see you next week po. Yun, like, po.